Yo, what's up mga troops? So ayun, wala muna tayong papa sa araw na to. Wala munang food drops, wala munang comedy, wala muna kami ng jowa ko. Ito muna, gagawa muna ako ng isang video for awareness para sa mga scammer. So ayun mga troops, gusto ko lang sana hingin sa inyo din na kung hanggat maaari, kung pwede, pakishare tong video na to para mas spread ang awareness para iwas scammer. So ayun mga troops, alam ko kasi ngayon magpapasko, marami sa inyo, lalo na sa mga katulad ko ng mga sneakerheads, ang nagbabalak bumili pang regalo sa sarili ng mga sapatos o kaya kahit pamigay para sa mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga regalo ng sapatos. So ayun, eto mga troops, kwento ko muna sa inyo. Last October 11, nung nag-purchase ako ng sapatos na to sa kanya, sa isang seller na taga-Tacloban, na babae pa naman, tapos chicks pa naman kunuhay sa itsura sa Facebook, kaya ang daming madidinggoy. Kasi kung titingnan nyo, parang legit yung mga post niya, yung mga pictures niya. Ito ang pangalan ng Facebook, mga troops. K. Jaime, K. Jamie, ano ba tawag yan? K. Valle Jaime, ayan. Tapos ito ang mga page niya. Ang page niya is Kiakal Kicks Apparel. Ang Facebook profile niya, K. Jaime or K. Jamie. Ano bang ang tamang basa dyan? Or K. Valle. Ayan. Ngayon, October 11, nag-purchase ako ng sapatos sa kanya. Nag-send ako ng bayad ng sapatos na order ko. Pero after 3 days, parang wala na siyang paramdam. And then after a week, doon ko lang na-realize, wala man lang, hindi man lang nagtanong kung saang address, papaship yung pairs na in-order ko sa kanya. Tapos ayun, nagtanong-tanong na ako, medyo naghinala na kasi ako eh. After 2 weeks ng pagkaka-order ko, wala pa rin update. Tapos ayun, almost a month, minisage ko uli siya, wala pa rin. Ang sabi niya, naharang daw ng custom. Which is, sabi ko, baka nga, kaya, para sa akin, sige, hintayin ko na lang muna. Kaso ito, dumating yung araw na parang nag-overthink na ba ako. Kaya may benefits din pala yung pagiging overthinker ba. Nag-grab ako ng mga photos sa Facebook niya. Tapos, sinearch ko sa Google Lens. Tapos, putik na yan. Iba yung may-ari ng mga pictures. Edited niya lang. Ginagawa niyang profile picture o kaya kung ano pa man. Sinabi ko sa kanya, bakit ganito? Bakit manganakaw yung picture mo? Sabi niya, para daw makapang-akit para marami ang bumili. Kasi strategy daw yan ngayon ng mga online seller. Sabi ko, okay, kung ganun. Kasi, tumawag kasi sa akin, nakipag-video call pa siya sa akin para maniwala ako na totoong babae siya. Pinakita niya sa akin yung totoong mukha niya, tapos ito yung totoong mukha niya. Yan. Tapos pagkalipas lang ng 1 linggo ng pagka-video call namin na yon, ito na, may nag-reach out na sa akin. May mga nag-message sa akin sa Messenger, sabi sa akin, kung kilala ko ba to, babaeng to, kung nag-purchase ba ako ng sapatos sa kanya. Sabi ko, kilala ko lang sa Facebook yan, friend ko sa Facebook. Pero parang taga dun sa amin, taga Tacloban eh. Tapos, sabi ng mga nag-reach out sa akin, nadinggoy ka rin daw ba? Nadinggoy din daw ba ako ng babaeng to? Sabi ko, oo eh. Hindi na nagre-reply sa akin ngayon. Tapos ayun, sinend sa akin yung mga screenshot ng transaction nila. Tapos yung mga dahilan. Hindi ko na nga lang mabackread kasi biglaan lang tong video na talaga na to eh. Ayun, ang mga reason niya, ang reason niya sa akin, sabi niya sa akin nung una naharang sa customs, and then dumating yung time na nung binigyan niya na yung araw ng kung kailan niya may papadala, ang sabi niya nasa ospital daw siya. Tapos ang sabi ng isang nadenggo niya naman daw ay nasa ospital din daw siya. Magti 3 weeks na sa ospital. Grabing sakit na yon. Hindi ko alam, baka wala na siguro yan ngayon. Joke lang. Balik tayo seryoso. Tapos yung isa naman, ang reason niya naman sa isang nadenggoy niya, ang sabi niya, na-kidnap daw yung anak niya. Putik na yan, ang daming rason. Last week lang, ilang days pa lang nakalipas, naalala ko kasi may nag-comment sa post niya na kaibigan ko sa Tacloban. Babae rin. Ngayon, minisage ko. Sabi ko, hey, kilala mo ba to? Schoolmate niya daw nung elementary, kaso hindi na daw sila nagkikita after nung elementary days nila. Sabi pa niya, mula pa daw nung talaga, parang may pagka-feelingira tong babae na to, na parang feeling rich, feeling parang ganyan ba? Hindi ba kontento, magagawa talaga man loko ng iba, gagawa talaga man lamang mang scam ganyan. So ayun, para sa inyo mga troops, para wala nang ibang madenggoy, wala nang ibang ma-scam, kung pwede, pakishare tong video na to. Lalo na sa mga page na mga online selling ng mga sapatos. Ingat kayo
block nyo na tong babaeng to. Huwag na kayo mag-purchase, huwag na kayo mag-order dito. Kung maghahanap kayo ng mga legit na seller, legit pairs, ito na lang, may i-recommend na lang ako sa inyo. Dito, kay Kuis Gian o kaya sa Kuis Kicks. Bakit ko nasabing legit? Ilang beses, maraming beses na ako nag-purchase dito. Last year, 4 na pairs yung na-purchase ko kasama yung isa na para sa akin na nandito na sa Canada ngayon. Tapos ito, yung shoes na purchase ko kay Kuis Gian na nandito na ngayon. Tapos, huwag kayong maniniwala doon sa naka-vouch, kunwari, sa page, tsaka sa Facebook profile ni kay Jamie na yon. Kasi, kung titingnan nyo, yung mga Facebook, yung mga nagko-comment doon is nakalock profile o kaya walang mga friends. So, parang mga dami account ginawa-gawa lang para may pang-vouch lang siya. So, yung mga trops, hindi ko nangahabaan masyado tong video na to kasi papasok pa ako sa trabaho tapos hindi ko talaga dapat gagawin tong video na to kasi may mga naka-ready akong pang-upload para sa araw na to tsaka hanggang sa next week. Pero inuna ko muna to, dahil ko muna itong i-upload ngayon kasi para iwas dengoy, iwas scam na tong babae na to. So, yung mga trops, uli, wag na kayong mag-purchase dito sa kay Jamie na to. Dito na lang kayo kay Kuis Gian o kaya kay Kuis Kicks. So, yung mga trops, hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you. Have a good one.